Hello guys, andito naman tayo sa ating munting tutorial. Guys, tuturo ko ngayon sa inyo paano maghigpit ng kadena pag ang kadena nyo maluwag na. Sa mga hindi marunong maghigpit, kunting tip ko lang sa inyo kung paano maghigpit at paano may-align ang ating gulong. Kung hindi kayo marunong, ngayon ay matututo kayo dahil sa kunting kaalaman. Yan. First tip natin is to, kuha tayo ng, depende sa llave yung gagamitin dito sa adjuster nyo. Paano nyo malalaman kung magkaiba yung adjuster nyo? Walang yan, sir. Silipin nyo lang dun sa baba. Yan. Kung hindi, kung wala tong guard, hilipin nyo to dun sa sprocket kung pantay siya. Dun sa may harap sa sprocket. Sprocket sa harap, sprocket dun. Kung walang ganto, pag meron namang ganto, bumis kayo dito, yung luwang dito, tsaka luwang dito, tsaka nyo pihitin. Higpitan ko. Higpitan muna natin. Pero pag stuck yung motor nyo, pwede nyo naman sundin dito. Kung ilan yung haba nito, haba yan, haba nito. Pag stuck pa, di kaya kuhan. Yan, tas kunin nyo yung gistong isa. Plastic natin yung gap dito sa ilalim. Ayun, nakita nyo yung gap sa ilalim. Nakita. Steady natin yung camera. Ayan yung gap dyan, tas yung gap dito. Yan dito nakadikit, ibig sabihin kulang siya. Tapos kung hindi nyo pa makuha dito sa gulong, tapalodo, ayan, tapalodo. I-straight dyan. Pwede rin yan. Ayan. Ayan, higpit. Ayan, nalain ko na siya. Yan ang pinakamagandang tip dito pag wala to. Yan dito, itong kadena, itong pinaka-sprocket niya, makita mo kung tama siya dun sa una. Dito naman pag di nyo nakita, pwede nyo rin kunin dito sa likod. Pero pag minsan paling din to eh. Dito pwede nyo kunin sa side dito at dito. Yan, pwede nyo makuha yan. Maraming mga technique kung paano nyo siya maidediretso yung sprocket nyo. Pag minsan kasi hindi rin pantay itong sing arms sa dito. Kasi meron yung mga nadidisgrasya pag minsan, o di kaya pag nakakolong-kolong na katulad dito. Hindi na nasusunod pag minsan to. Hindi na nasusunod yan. Kasi pag minsan tumatabingi siya. Kaya ang gagawin nyo, pinakabumis kayo sa sprocket. Kaya sprocket, tas sprocket sa harap. Pag minsan kasi paling din to. Tapos tuwid naman to. Meron din kasing gano'n na pangyayari. Tapos yan, ganyan natin. Kunting higpit pa. Para hindi kayo matalunan ng kadena guys. Yung mga technique nyo. Ako dahil bago pa to, sinusunod ko muna sa haba niya, tsaka sa dito, sa ilalim, tsaka dito sa kabila. Ikot ko lang na ikot. Doon yung malalaman niya kung saan siya kumakain. Ayan. Kasi may allowance yan eh. Pag hindi siya nagbabago, ayan. Kita nyo rin naman yan dito sa upod dito. Pag minsan diyan makikita nyo rin yan yung upod diyan. Kung saan yung lamang. Nakuha nyo na yung tama. Ayan. Tamang higpit nito. Kailangan may play siya. Hahanapin nyo lang yung mahigpit na parte. Mahigpit na parte. Dito kasi medyo maganda pa yung sprocket ko kasi kadena, kaya hindi pa siya umihigpit, lumuluwag. Kapag doon sa umihigpit, lumuluwag, kailangan doon kayo sa pinakahigpit dito. Doon kayo bibase, doon kayo bago kayo mahigpit nito. Ngayon nakuha ko na yan. Hindi pa, isa pa. Medyo higpitan ko pa ng konti. Isang pihit. Isang pihit. Tapos tingnan natin kung may play siya. Yan, medyo may play pa naman siya. Okay na yan sa akin ha, sa akin lang okay na yan. Ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng, bago natin higpitan is lalagyan siya natin ng sangkal dito. Kahit ano, pwede naman itong llave na to siguro. Yan, sasangkalan nyo dyan.
Tapos iganon nyo ng kamay nyo, higpitan nyo. Pag nahigpitan nyo yan guys, pwede nyo ng higpitan tong tornilyo rito. Pag nakuha nyo na yung tamang higpit, higpitan natin. Yan, higpitan na. Eh, nakasangkal siya guys, ha. Kailan nakalaban yan. Ito, nakalaban. Eh, yun. Higpitan na natin. Ayan, double check natin. The same, yung laro niya. Ayan, hindi siya nagbago. Parehas. Okay. Ngayon, ang gagawin natin, dahil nagpitan na natin yung ating pinaka pivot, dito na natin siya higpitan uli. Konting pihit lang siguro. Ayan, para hindi malaglag to. Karamihan kasi sa nagpapahigpit ng kadena, ito nalalaglag to kapag hinigpitan na nila, kasi hindi lumaban to. Ito laban na yan. Kaya pag nagpatakbo ka, hindi na magbabago yung kadena mo agad-agad. Hindi sa kabila para hindi nalaglag. Ito kasi pinahigpitan nila dati, nung nahigpitan na yung kadena, hindi na napihit to. Hindi na hinigpitan. Tapos hindi sila gumamit ng technique na ito. Yan, hindi sila gumamit yan. Once na hindi ka gumamit nito, hindi laban to, ay nagpihit ka doon, maaaring magbago to. Ganun yun. Yun lang po. At maraming salamat sa mga nanonood. Like and subscribe naman dyan para makakuha naman tayo sa content channel natin, mga kaibigan. Salamat.